batas ng Diyos. Pero kung hindi naman po natin ito isang pamumuhay, ay baliwala din po yan. At as a review, beginning from chapter 12, nakita natin doon ang mensahe ng chapter 12. Sabi ron, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ialay muna ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Ano po yan, ha? Pag wala pong pagtawag natin dito, sacrificial life na tinatawag, kung hindi mo naman may ukol na buhay mo sa Diyos, ay baliwala po ang lahat ng yan. Kasi yun yung una. Paano mo ihahandog ang iyong sarili? Very clear. Number one, huwag ka raw sumang-ayon sa takbo ng daigdig nito. Yun ang mahirap. Kasi siyempre, dito tayo pinakanak, dito tayo nag-aral, dito natin natutunan ng lahat ng bagay, tapos makikita natin, huwag kayong sumang-ayon. Well, ang sinasabi lang naman dito, yung huwag niyo sa kayunan, yung masasamang, one, gawa, number two, filosofiya, kasi yun ang nakakasama, no? Pangatlo, ang pagsamba. Okay. Yung tatlong bagay na yun, madali naman yung tutusin. Kung katulad nga inawit natin kanina, kung bayaan mo lang ang mga Diyos na mag-provide ng lahat, alay kong provide, ikabubuhay mo, karunungan, kaligtasan, matututunay mo ng unti-unti. Ang pamumuhay Kristyano po ay hindi basta-basta. Ito po ay nangangailangan ng panahon, nasa tamang edad, nasa tamang pag-aaral, tamang panahon ng pagkatuto. Saglit tayo manalangin, dakilang Diyos. Maraming salamat sa umagang ito, sapagkat sa kabila ng masamang panahon, ay natulungan po ninyo kami ng pagkakataon, magkatipon, kasama-sama magpulit ng kasalamat sa iyo, at mag-aaral ng iyong mga salita. Ang mga darating at dilipas ng mga oras at panahon, kayo, Panginoon, ang siyang mag-guide sa akin bilang iyong tagapangaral lamang. Nawa matutunan ng bawat sa amin, ang katotohanan ng iyong mga salita, at may pamuhay namin ayon sa iyong kalooban. Bless us in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Sa chapter 13, makikita natin mga kapatid, katapos mong ipagkaloob ang iyong sarili, ako itong chapter 13, ito may kinalaman sa kapwa mo. Anong kapwa mo? Una, yung gobyerno. Anong sabi sa gobyerno? Pasakop ka sa lahat. Sabi nga, pasakop sa lahat ng pinuno ng pamahalaan. Dito naman mga kapatid, huwag din nyo kalilimutan na ang basihan natin, ang pagpasakop, puro lang po sa kabutihan. Ano po? Ay, kung naman ang gobyerno natin, puro sindikato, puro tiwali, hindi, ano ang mangyayari naman sa buhay mo niya? Susundin mo lang yung tama po. Ano? Alam mo naman natin, especially in the Philippines, talaga namang, ewan ko, bakit ba ang korupsyon, no? Katiwalian sa Tagalog ay kasama yan. Hindi naman po yun ang sinasabi. Kundi, igagalang mo sila dahil din sa makadiyos nilang gawa. Yun lang naman po ang ano natin. Pagkatapos, sa bandang dulo, pagkatapos, tungkulin mo sa kapwa. Yan, pinag-usapan na natin. Ano tungkulin mo sa kapwa? Sabi rito mga sa chapter 14, huwag kang humatol. Ito ang bigat, no? Doon sa Facebook, puso yung comments. Amen. Comment doon. At alam mo naman natin, may dalawang resultang comments. Kung maganda yung comments, positive ang dating. Pero pag pangit yung comment, mga kapatid, yung nakasisira ito ng samahan at pagkakilala. Pero dito mga kapatid, ang sinasabi rito mga kapatid, bago ka mag-comment, lalo tigit sa pamamahala, dapat tingnan mo rin ang kabuuan ng istorya. No? Huwag kang magbibigay ng mga, lalo tigit tayo mga lingkod ng Diyos, basta-basta ka mag-comment, hindi mo pwede. Kinakailangan, i-weigh mo yung bawat partido. Amen. At isa sa natutunan ko, kasi nga ako po'y nasa barangay na rin, na ang trabaho lang pala natin, bilang mga anak ng Diyos, alam niyo kung ano? Pagkasunduin ang isa't isa. Kami, lagi namin sinasabi yan. Kung kami ng paring nag-aaway, wala po kaming wala kaming kakampihan. Ang palagi na namin sinasabi, saan po kayo magkakasundo? Yun na naman ang nun eh. Dahil pag hindi na nagkasundo, makauwi sa demandahan, hindiyak natin hindi ang maganda mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, pinapaalala sa atin, sabi, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yun yung general rule, di ba? Yun yung dakilang utos ng Panginoon. Dalawa lang
minamarize, ibigin mo ang Panginoong Diyos, tapos ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. So, kaya huwag ka raw humatol sa iyong kapatid. Sabi roon. Tapos, sabi naman dito sa bandang uli, nakaraan nating pagtitipon, sabi, huwag daw tayong maging dahilan ng kanyang pagkakasala. Diba? Huwag daw tayong maging dahilan ng pagkakasala. At sinabi dito, like for example daw sa pagkain, wala kang karapatang hatulan siya, wala kang karapatang kumilos. Kung nakikita mo matitisod na sa'yo, tumigil ka muna. Tama? Kung nakikita mo namang yung isipan niyo magkasalungat, tumigil ka muna. Igalang mo o irespeto mo ang posisyon ng bawat isa. Ang mahalaga doon, magkasundo ka rin kayo. Well, sa daigdig na ito, mahirap yun. Amen? Kasi sa atin, dito sa daigdig, tama ka, tama ka. Mali siya, mali siya. Pero dito mga kapatid, hindi pinag-usapan yung mali o tama, kundi saan kayo magkakasundo. Yan ang palagi naman yun. Okay. Next. Dito na po tayo sa chapter 15. Sana matapos natin. Dapat pagtiisan, kaya natin to, dapat pagtiisan nating malalakas ang mahihina sa pananampalataya at huwag ang sariling kasiyahan lamang ang isipin. Verse 2, bigyan natin ng kasiyahan ang ating kapwa kung ikabubuti niya upang lumakas ang kanyang pananampalataya. Verse 3, si Kristo man ay hindi naghangad ng kanyang sariling kasiyahan, kundi ayon sa nasusulat, sa pag-aalipusan nila sa inyo, ako ay inalipusan. Yung palang isang dahilan kung bakit. Naalala niyo yung kasama niya sa krus nung siya nakapako? Ang sabi doon, ang katabi niya, well, ito bibigyan ko kayo ng konting background. Ang pagpapapako sa krus nung araw, inimbento po yan ng mga Romans, no? Sila lang po ang nag-umpisa niya. Pag ipinako ka niya, ang intention nila, hindi ka kagad mamatay. Pinako ka. Ngayon, lahat ng ipinapako, karamihan dyan, kung saan may tao doon ka ipapako. So pag pinako ka, karamihan dyan sa karsada, sa tabi ng karsada. So, ang Panginoon sa Kristo nung pinako yan, talaga, sa tabi ng karsada, kitang-kita yan. Ngayon, kaya sila ganun, para yung dadaan doon sa karsada niyo, makikita nila, pag ikaw ay matigas ang ulo, hindi ka sumusunod, matutulad ka doon sa nakapako. So, nakakahiya po yun. Pangalawa, lahat po ng pinapako nakahubad. So, ang Panginoon sa Kristo nung pinako sa krusya, wala po talaga sa krusya. So, kita ang burden niya, kita lahat yan. Nakakahiya talaga. Kaya siyempre sa religion natin, nilagyan ng damit. So, di ba yung damit niya, pinagsugalan? Alala niyo, pinagsugalan yan eh. Kaya pag may patay, usong-usong talaga ang sugal eh. No? Inuulit nila yun. Kaya wala po talaga, nakakahiya po talaga yun. Amen. So, madaling salita, ang Panginoon sa Kristo, kasama siya napako dun sa mga nakakahiya talaga. At ang nakita ka natin yung istorya, may dalawang yung isa sa kanan sa kaliwa, pareho magnanakaw yun. Kaya sila buhay pa pare-pareho dahil ang estimated na kapag pinako ang isang tao, abot siya ng 1 linggo bago siya mamatay. Talagang pahihinapan ka. Kaya lang ang Panginoon sa Kristo kasi mahina ang katawan niya, alas 3 pa lang nangapo, nalingas siya. Pero anong mapupunan mo nun? Anong sabi niya doon sa, yung magnanakaw po nagsalita, amen? Anong sabi ng magnanakaw? Isama siya. Panginoon, huwag niyo akong kalimutan sa kabilang buwan. Ano ang karapatan niya na magsalita? Kasi kung ordinaryong tao lang ang magsasabi ante, di ba? Yung pakialam ko sa'yo, yung sabihin, kung nakapako na ito, ano yung lupa. Usually, ang nasa sa isip natin, kasalanan mo yan, pagdusahan mo, ganun tayo. Ang Panginoon sa Kristo, hindi nila pwedeng sabihin yun, dahil ipinako talaga siya, walang makitang ebidensya ng violation ng Panginoon sa Kristo. Kung hindi pa nagsabi yung mga sacerdote at pariseo na hindi, kaya dapat mo ipako yan kasi nagpapanggap siyang hari.
Hari daw. Eh, may hari ang Roman Empire. Yun ang ano nila, sedition o rebellion ng kaso. Pero sa totoo wala nang ginagawa ang Panginoon ganun. Amen. So, hindi nyo namaasgahan. Anong ginawa ng Panginoon Jesus? Sumagot pa siya ng ano pa sinagot niya? Kakaiba, amen. Siya lang ang sumagot doon. Anong sabi niya? Pero bago siya sumagot, nag-comment pa yung kabila. Anong comment ng kabila? Hoy, tumigil ka. Diba hindi niya napansin? Dapat lang tayo pa ako magnanakaw tayo siya. Hindi. Pero sumagot ang Panginoon sa Kristo. Anong sabi niya? Sa araw na ito, ipagsasama ko tayo. Wala kayong makikitang comment. Wala po kayong makikitang pagsalansang, pagdinayal, kundi pagtanggap. Mahirap po yun. Tayo bilang tao, hindi po ba, pag naapi tayo, gaganti talaga tayo. Pag sinuntok ka, susuntokin ka. Pero ang sabi na pag sinampal ka sa kanan, pakisampal nga yung kapatid mo, pag hindi nagalit siya. Ibig sabihin, huwag kang gaganti. Pag sinabi niya, ibigay mo yung kaliwa, ang ibig sabihin, hindi naman literal yun eh. Kundi huwag kang gaganti. Amen. At sino raw ang gaganti? Sino ang gaganti? Sa kanila kasi mga Hudyo, pag hindi ka gumanti, ang gaganti yung Panginoon Diyos. O hindi po masama ang Panginoon Diyos ha. Hindi po siya mapagiganting Diyos. Kasi dito makikita mo, kahit na sinabi ng magnanakaw, yung masama comment na yun, pero sabi pa rin ng Panginoon, hindi, pagsasama ko siya sa paraiso. Isang hindi pangkaraniwang sagot, kaya ito rin sabi ni Paul, sabi niya rito, hindi na pwedeng ginagawa natin na kapag nagkasala, anong usually gawa ng tao pag nagkasala? Ay, alam niyo siya, letter J, ang simula sa inyo. At hanggang ngayon, makikita at mapupunan niyo sa mga judgment. Ang hilig ng tao maging judgmental. Ang gagaling nila, yung abogado at saka yung judge, hirap na hirap, pakinggan ka pa sa hearing. Samantalang pag ikaw na, ang galing mo, ang bilis mo magbigay ng judgment. Yun ang isang magandang alaala sa atin, na tayo po ay hindi binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na gawin yun. Much the same way, ang Panginoon Kristo, tandaan ninyo mga kapatid, itong hindi naintindihan ng iba, hindi po judge ang Panginoon Kristo. Nung time na yun, hindi po siya judge. Siya ngayon, oo. Pero nung time na yun, hindi po siya judge. Ang tawag sa kanya ay, ano siya? Ha? Savior? Oh, hindi po Savior ang tawag po doon. Yung Savior kasi, bandang huli na lang yan. Ano siya? Okay. Tagapamagitan, mediator po yan. Sa Diyos at sa tao. Ano ang mediator? Isa na po ang trabaho ng mediation, pagkasunduin. Pagkasunduin. Bakit ko po alam yan? Hindi nga pong trabaho namin ngayon doon. Pag kami nasa barangay, palagi namin sinasabi, hindi po kami judge, wala kami pwedeng mediation po kami. Kung saan tayo magkakasundo, doon lang po tayo. Ang ganda, di ba? Gano'n lang ang Panginoon. Sabi gano'n, Jesus Christ is the mediator of the New Testament. Bakit siya mediator? Ang tanong. Kasi po nung araw, may nakasulat din yata rito. Verse 4 ng chapter 15. Ito na. Anumang nasa kasulatan noong una ay para sa ikatututo natin, sapagkat tumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Old Testament po ang tinutukoy. Loob ginawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ang loob na mabuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo. Sa gayon, anong sabi? Sama-sama kayong sama-sama kayong magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ito lang ang problema. No? Nung binigay yung 10 Commandments, ang responsibilidad, kanya-kanya po. Individual po yun. Kung sino yung nagkamali, siya lang ang parurusahan. Amen?
10 po yun. 10 utos. Pero katulad na nabanggit ko, yung 10 utos ay pinaliwanag ng 613 pang kautusan. Dami. 613 laws. 10 lang po yun na sinubdivide ng 613. Ang dami po nun. Sa dami ng mga kapatid, malamang sa malamang, may mababiolate ka talaga nun. At kapag meron kang binviolate na isa sa doon, ano po yung pastor? Pwede kang mag-violate? Yung pala, yung nagkamali ka na ng tingin, may violation na yun. Nagkamali ka ng tawid, may violation na yun. Ang babae kapag nanganak, dapat maglilinis siya on the 8th day. Pag inabot ka ng 9, 10, 11, may violation na agad. Sabi, tumingi ka lang ng mahalay, may violation na agad. Kumain ka lang, tapos hindi na gusto ng ano mo, yung kinain mo, natisod siya, violation na agad. So, 613 po. Pero ang sabi nito, ang katotohanan, kaya binigay yung kautusan para ka matuto. Anong ibig sabihin? Pag-aralan mo mabuti. Amen. Ngayon, ito ngayon ang negative side niya. Wala si attorney rito. Maganda ito. Kapag ikaw marami ng alam sa batas, ano yung usually nagiging ugali mo? Mapagmalaki. Siya. Makawa. Te. Malaban. Te. Yung pag marami kang alam patungkol sa batas, anong mangyayari? Siya lang marunong. Tama po yun. Oo. Pwede ka ano? Mataas ang tingin Ha? sa Yan, mapagmagaling. Nga sweetheart. Ha? Mataas ang tingin, no? Sister, ano? Marunong na. Kevin, palagay mo, pag alam niya lahat, anong nangyayari? Paladibig. Ha? Paladibig. Paladibig. mayabang. Siya lang ang tama. Mayabang. O, mayabang. Ano pa? Meron pa akong dinalilis. Tama po lahat yan. Meron akong gusto marinig na isa. Ano? Judgmental? All-knowing. All-knowing. Tagalogin kung hindi madali maintindihan. Alam niyo yan. Letter P po ang simula. Hindi ba niyo napansin ang taong masyadong maraming alam? Panapunan. Lahat na lang ng kilos mo eh. Uy, ba't ganyan? Hindi mo ba alam na ganito? Ba't ganyan? Hindi mo ba alam na ganito? Iyon ang problema. Pero ito ang sabi po ng Biblia, mga kapatid. Dapat yung ganon na ang kasulatan ay nasulat para sa ikatututo natin. At magkaroon ng alin? Positive effect. Ano yun? Dapat letter P rin. Huwag kang mamuna. Magkaroon ka ng pag-asa. Ano may mayda? Hindi po ba halimbawa tayo po nakakasala? At kahit ano namang batas ay ganito, hindi po ba? Halimbawa, nagkamali ka. Ano usually ang pumapasok sa isip mo? Lagot ako. Kasi nagkasala ka. Pero sabi ng Diyos, hindi po ganon dapat. Dapat, kahit ang batas ay nauuwi sa kamatayan, pag-extreme na, dapat ko rin makita na sa kabila ng lahat na gano'n, meron pong rin. Pag-asa. Hindi ba ninyo napansin na kahit anong penalty sa criminal law, ikinukulong lang? Di ba tinanggal po yung death penalty? Kasi pag pinatawan death penalty, may pag-asa pa po ba? Wala na. Kaya po ikinukulong, tadaan po sa process ng rehabilitasyon na tinatawag. Pagkakalooban po siya ng pag-asa. Kailan bago niya makuha yung pag-asa, sasabihin sa iyo, ikukulong ka na, pinakamababang kulong ay 1 year and 1 day. May pagganong-ganong pa yun. 7 years and 1 day, palagi may ganon. Kasi pag ganon lang pala ang, wala si Antonio. Pag ganon ang ibig sabihin, binibigyan ka ng pag-asa. Ang tawag po natin ang literal parole. Like for example, kaya nga maganda ito.
ang sentensya sa iyo ay 20 years, kapag natapos mo na yung 10 years, yung kalahati, bibigyan ka ng parol. Pansamantala kang palalayain. Amen. So you spend the next 10 years sa labas, pero ikaw ay babantayan. Pag nagkamali ka pa ng isa, balik ka ulit. Kaya yung mga parolado, ang mabait po niya. Kasi hindi pa siling umulit. Pag umulit siya ng kahit na konti lang, balik mo naman yan. Much the same, buwan ninyo napapansin sa pananampalataya. Okay, sumampalataya tayo sa Panginoon Diyos. Sino sa atin ang hindi nagkukulangan nagkakamali? Tinanong ba tayo, mga kapatid? Hindi. Nandun yung hope na aminin mo lang yan, meron kang second chance. In fact, ang mabigat na talinghaga ay ito ang tanong ng Panginoon. Kung nagkasala sa iyo ang kapatid mo, ilang beses mo siyang dapat patawarin? pitong beses. 7 beses. According to the law, dito, 7 beses lang. Amen. Bakit 7 beses? Ano ibig? 1, 2, 3, 4, 5. Ibig ko sabihin, no. Hindi po yun ang ibig sabihin. Pag sinabing, patawan mo siya ng 7 beses, 7 means complete kasi. Number po yun. Talingaga po yun. Ibig sabihin, huwag ka magbibilang ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ibig sabihin na, kapag yan ay nagkasala sa iyo, patawarin mo ng ano, sweetheart? Kompleto. Wala kang ititirang kahit anong sama ng loob. Kasi papayag ka ba ba rin dito pag ano? Di ba? Ang hirap. Ito pa sabi ng Panginoon, hindi lang 7 beses. 70 beses. 70 times 7. Di ba ang kausap niya galit sa Panginoon sa Kristo? Yung ang 7 ay hirap eh. 7 po. Na ang ibig lang sabihin ng Panginoon doon mga kapatid. Forgiveness means totality talaga mga. Kung hindi mo kaya magpatawad, di ba ka na magpatawad na lang? Pero kung magpapatawad ka rin lang, dura na dapat. Kaya nga meron tayo past is past, ayan meron. Pero, dapat kang matuto. Ha? Dapat kang matuto. Na huwag na ito. Next time na may tuloy. Wala ko tayo ng NPR. Okay? May na kayo magtanong pag okay. Tuloy natin. Sabi rito mga kapatid. Kung paano, verse 7, kung paano kayo malugod na tinanggap ni Kristo, ito mga sinasabi ko, gayon din ang gawin ninyo sa isa't isa upang maparangalan ninyo ang Diyos. Ano ba sa ating sa English yun? Therefore, receive ye one another, as Christ also received us to the glory of God. Kung tutuusin kasi, walang sino mong tao ang karapat dapat tumarap sa Panginoong Diyos. Dahil nga nagkasala tayo. Amen. Inyo, si Eva at Adan nga lang nagkasala. Ano lang pagkakasala na? Very simple lang. Diba? Tapos napalaya sa sila. Eh kung tayo magkakasala, tayo. Palalayasin tayo ng palalayasin. Mauubusan tayo ng gano'n sa mundong ito. Pero in spite ng ganyan, tinanggap pa rin tayo ng Panginoong Diyos. Sabi niya, kung paano tinanggap kayo ni Kristo, dapat ganun din kayo sa inyong kapwa. Naku, yun na naman ang mahirap. Gaano ka katatag para tanggapin mo yung mga taong ganyan at mga bagay na kanya. Pero wala tayong magagawa eh, sabi rito. Kung paano kayo'y malungkot tuloy, na tinanggap ni Kristo, gayon din ang gawin ninyo sa isa't isa. Wala pong exception upang maparangalan ninyo ang Diyos. Yes. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo ay naging lingkod ng Hudyo upang ipakilala na tapat ang Diyos at tinupad ang mga pangako niya sa patriarka.
At ang mga hindi lamay magpuro sa Diyos dahil sa kanyang habag. Now, ito mga kapatid, ha? May dalawang, ano, maintindihan ninyo, may dalawang pong klase ng pagliligtas, no? One, sa pamamagitan po ng pagpili. Kapag dito pinili mo siya mga pangasawa? Ikaw? Pinilit. Pinilit daw. Hindi ko na nga magtanong. Napilit ba? Wala naman letter T yung dulo. Pinili. Umayos ka. Ikaw, hindi naman tayo nagpili ang dalawa. Hindi. Alam niya yung story. Hindi talaga kami nagpilihan. Pero, baka doon tayo sa pangalawang sasabihin ko. Noon kasi, pinili. Like for example, yung binasa ni Pastor Eker, si Abraham talaga pinili yan. Sa dinabi-nabi ng tao, si Abraham pinili talaga. Wala na tayong magagawa dyan. Pinili siya ng Panginoong Diyos. Wala na naman question yung Panginoong Diyos. So, ang ginagawa talaga, tingnan mo, maging Muslim. Sino ang inaano nila? Si Abraham pa rin kasi pinili nga eh. Kristiyano, sino tinuturo? Si Abraham. Ama rin, dahil pinili nga eh. May bias talaga tayo eh, palagi. Tapos ang mga ano pa rin siya? Hudyo. Pero mas lalo naman sila. Hindi lang kami pinili. Dahil pa kami ni Abraham. So, may bias. Kaya ano nangyari sa mga hindi? Yung mga hindi pinili. Ito sinabi mga kapatid. Dahil mga hintil, sa pamamagitan ng habag, by grace. Grace. Anong ibig sabihin ng habag? Hindi ka man karapat-dapat, pero kasama ka na rin. Ang pagkakaroon ng habag, hindi po basta-basta ito ugaling makikita sa isang tao. Kasi yung habag, sabi ng Biblia, pag may nakita kang pulubi, ano gagawin mo? Pipiliin mo siya? Hindi. Ang tanging mo na magagawa sa kanya, habag. Tama? Ayaw mo man siyang bigyan ng piso o 5 piso. Dahil may habag ka, makikita nyo, ang tao talaga may ganun po. Amen? Na meron tao talagang pusa, nagkakaloob, minsan ibibili pa rin ng pagkain. Amen. Pero pag mapili ang isang tao, lilimusan niya ba yun? Hindi. Sasabihin niya, magandang buhay ka. Bakit ako nagpapakayat? Ang dami pa sinasabi. Bibigay ka lang naman ng piso. Magkaiba yung pagpili, tabag. And the Bible is saying, okay, sila Abraham pinili talaga. Wala na kayong magagawa ron. Pag Hudyo. Ang problema lang kasi sa Hudyo, kami sinabi niya kanina, kung masyadong mayamang po talaga sila. At ang Hudyo po ang pinakamatigas na ulong tao sa buong daigdig. Hudyo po, napakatitigas ng ulo niya. Ang palaging katwiran niya, kahit kami ganito, pinili kami na Panginoon Diyos. Yun ang problema eh. Para bang tagapagmana ng isang milyonaryo, isang bilyonaryo, magtrabaho man siya hindi, laking pakailam. Kasi tatay ko bilyonaryo, kahit di ako magtrabaho, parang yun na masama. Kaya nga, mas higit yung kinahamagan. Dahil hindi ka naman karapat-dapat, binigyan ka pa rin ng pagkakataon ng Panginoon. At ang sabi ng Biblia, yun ang ginawa ng Diyos sa ating mga hindi. Kasi hindi naman talaga dapat tayo kasama. Pero pinagkaloob ng Panginoong Diyos, tayo naghabag. Amen. Sino ngayon ang mas maswerte? Yung pinili ay yung kinahabagan. Sa contest, maswerte yung pinipili. Contest eh. Diba? May judge. Ito magaling kumanta, ito magaling. Pero hindi. Hindi kailangan ng judge. Kailangan lang ng mediator para kakahabagan ng Panginoon. Minsan, ito yung lesson din sa atin sa mga Kristiyano. Nagagalit pa tayo mga hindi pumili. Bakit ba sinama yun dito? Sino may ganyang ugali? Bakit mo pinakain yan? Hindi niya dapat na gano'n. Diba? Sinong sinisisi niya? Yung tao nagbigay ng habag.
Wala kang magagawa, mayroon talagang taong gano'n. Amen? Sa handaan, makikita ninyo, sino lang ang pwedeng kumain sa handaan? Imbitado. Pag hindi imbitado, so, pero pag ang may-ari ng handaan, nangyari na yun sa Biblia, ay mahabag, di ba nabasa niya? Ha? Anong ginawa? Inigbita lahat ng ulubi, lahat ng ano doon sa labas, pinapasok sa handaan, which is not normal kung tutusin. Amen. Kaya nga napakahirap sa pananampalataya. Kasi dito papasok ka sa isang hindi mo nakagawi ang ugali. Tinatawag natin habag. At kapag, ito lang natutunan, kapag ang habag ay sumapuso na ng kahit na sino, sa akin lang doon. Kaya lang, doon mo lang pwedeng sabihin na may Diyos ka talaga. Sa lamang. Hindi naman sa pag-ano. Kapag pumasok na sa isang tao ang habag,